Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Concepcion. Dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Attorney Jess. You violated your own guidelines. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Who is the third party probity checker? Bakit hindi nilang ginagawa ng PAGCOR sarili? Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal. At this point, I want to present one of the individuals charged for human trafficking, a supposed co-incorporator of Hong Sheng. She reached out po to my office dahil ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hong Sheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Sheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung POGO. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hong Sheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, hindi nyo kilala yung Hong Sheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po, trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Sino po sila? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, closure daw po ng Hong Sheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ko affidavit para na ma-identify na hindi po ko kasali doon. Tapos po, inood lang ako nanood ng balita and inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung iniikutan ng company kasi wala nga po akong idea. Katapos po noon, nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga. Pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko, hindi na ako
So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Okay, eto, Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Pwede, naku, tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I apologize. Tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. I apologize. Okay lang po ba na na-i-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. Magkapareho po ba? Kumpara ko lang sa inyo yung totoong signature nyo at saka yung lumalabas sa Hongsheng. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yon, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal. Sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charged na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Yung si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila nung 21, nung nilabas. Hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator director. Yun po yung nakalagay sa letter. So, balik lang ako sa DOJ, iyakat. Paano po ito, Yusek? Chinarge po sila ng non-bailable crimes. So, ano po yung nakikita ninyong susunod na scenario na ma-materialize or dapat mag-materialize? Ongoing pa naman, Madam Chair, ang preliminary investigation. So, karapat-dapat lang na humarap sila doon sa preliminary investigation na igaganap sa DOJ at ibigay nila ang kanilang panig. So, ito ang mga sinasabi nila at sana dapat mapatunayan nila yan at hopefully ma-convince nila ang prosecutor na hindi sila isama doon dadalhin sa korte. And I think ito, mahalagang ihambing nga, kaugnay nung sinasabi ni Yusek T, Ms. Merly, Ms. Castro, ihambing yung totoong pirma nyo, dito halimbawa sa BIR ID card nyo, at yung di umanong pirma ninyo or ng isang Merly Joy Manalo Castro dun sa papers ng Hongsheng.
Oh, and bago pa natin maipakita yung photo na iyon, yung dun sa mga articles of incorporation ng Hongsheng, i-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hongsheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo na 223-984-212-000. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hongsheng articles of incorporation, iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin-number yung nasa upper part. Okay. So, nakita nyo, ito po, ayan. So, andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Oo. So, pero Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Okay. And handa naman po kayong tulad nung sinabi ni Yusek T na sabihin yung inyong yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Maraming salamat po, Ms. Castro, sa inyong pagdalo sa hearing natin ngayon, and I really wish you the best po dun sa kaso sa DOJ. Yes, Yusek T. Thank you, ma'am. May dagdag lang na isa pang pwedeng maging option ni Ms. Castro tsaka ng ibang katulad niya. Pwede silang magreklamo laban doon sa mga taong gumamit ng kanilang pangalan. Kung di pa klaro sa kanila kung sino mga yon, pwede silang lumapit sa amin sa DOJ, sa PAOK at sa law enforcement upang mag-umpisa ng bagong investigasyon sa ibang anggulo na to. At makakatulong sila sa amin sa kaso at makakatulong din sa depensa nila sa hinaharap nilang preliminary investigation. Maraming salamat, Yusek T. I hope narinig nyo yung klaro, Ms. Castro, at sa anong paraan makasusuporta din ang komite kung inyong tutulungan din yung DOJ, ay laan po kaming gawin iyon. Thank you po. Thank you po sa inyo. Sa BIR po, BIR. Madam Chair. Yes, sir. Yes, sir. Attorney Tibayan. Pwede po bang ipacheck kung kanino yung isang TIN dyan sa taas? Kaninong TIN number talaga? Yung 265-820-742-000? At magbigay ng feedback sa komite during this hearing. Sige po, ma'am. We'll do so. Thank you very much. Tulong na rin hindi lamang kay Ms. Castro pero baka sa DOJ din po. Salamat po sa BIR. Yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the TIN assigned to Ms. Merly Castro in the SEC Articles of Incorporation does not belong to any individual. That was further, ma'am, with the permission of Ms. Merly Castro. May we also verify the correct TIN of Ms. Castro? Pinakita din natin kanina yon. Ms. Merly, ano nga po yung tamang, totoong TIN number nyo? 223-984-212-000. Yes, ma'am. We'd like to confirm that the details of her TIN on the ID presented is consistent with that in our system.
Thank you po. Maraming salamat din, Attorney Tibayan, sa pag-validate nyo sa TIN number ni Ms. Merly at yung impormasyon na yung TIN number na ginamit para sa kanya bilang di umanong co-incorporator ng Hongsheng doesn't belong to any individual. So, inventong number lang siya. Hindi siya number ng ibang taxpayer ng ating republika. Okay, so good for that to be made of record, Ms. Merly, at sa pagdinig din ng DOJ iyakat. So sana lalong higit pang mabuo yung loob nyo na i-consider yung payo ni USECT na lumahok sa investigasyon ninyo, i-clear yung pangalan ninyo. Salamat, Ms. Merly. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairman. But yan po magpapatunay na itong mga sindikato na ito walang pakialam ho na maglagay ng mga pekeng pangalan, pekeng sino-sino dyan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Kaya pupunta ako sa PAGCOR because under your guidelines, meron kayong probity check. Kung kami napuntahan namin to isa-isa, yung mga bahay, at nakita namin na wala silang paraan para mag-invest sa Pogo, bakit hindi nagawa ng PAGCOR? At ang nangyari ngayon, dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mga sindikato nakakalaya, iba nandito pa sa Pilipinas. So in simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pang mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng PAGCOR? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. You violated your own guidelines. Yes, sir. Bale, ngayon po, isa po ito sa mga ina-address natin. Yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked one by one. Because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation, as well as the cases or check on world databases if they are involved in whatever kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Sir, we are also talking to the third-party probity checker to include such kind of checks because Who is the dati po, third-party probity checker? meron po kaming 3 po na pwede po namin ibigay po. Bakit hindi nilang ginagawa ng PAGCOR sarili? Ngayon po, ginagawa na po ng PAGCOR Bakit ng pa natin sarili. i-outsource yung probity checker? Baka malagyan pa yan, makausap. Yes Hindi po, natin sir. Yung probity checker, dapat i-probity check nyo rin eh. Yes, sir. Tama po kayo. Dapat po, ngayon po, ina-address na po itong problema na to. Even all of the addresses po na nakalagay sa Articles of Incorporation and declared in the personal disclosure sheets of these incorporators po, isa-isa na pong pinupuntahan para po ma-determine kung existent or kung totoo pong nakatira doon ang incorporator or kung may kakayahan po talaga yung incorporator to invest in such kind of business po. But itong pangyayari, the same yan with Lucky South 99 ha. Doon sa provincial yung provincial government investigation, meron din silang pinatawag na tao, ganyan na ganyan rin yung sagot ha. So in other words, hindi lang to sa Banban Pogo Hub. Nakikita rin natin to sa Pampanga Pogo Hub at iba pang Pogo Hub. So kaya tayo nandito because nag-fail yung probity check. Therefore, nag-fail na rin yung regulation. Dahil hindi sana nangyari to kung napuntahan nyo isa-isa yung nagawa naman namin to in one day, to be honest about it. But hindi nyo nagawa. So that's an issue that PAGCOR needs to address ASAP. Yes, Mr. Senator. Ma'am Merly, anong trabaho ninyo Sa BPO company po. sa BPO company? Opo. And then, taga Concepcion, Tarlac. Opo. At yung mga, kanina nabanggit nyo, yung mga kasamahan nyo, sila Telma Laranan, Rowena Evangelista, Rita Iturralde,
mga taga-Concepcion rin ho to? Possible po, kaya lang po kasi sa palengke ko lang naman sila nakikita sa pwesto nila. Ano ito? Personal niyong kakilala? Hindi naman kakilala kasi nakasama ko sila 2018. Nung umalis na po kasi ako sa bayan, nasa Jepmin na, sa baryo na ako, sa Dutong Amatas po. Hindi ko na po sila ganong nakikita. Maliban kay Rowena, kung saan dun po ako bumibili ng gulay once a week po. So si Rowena is vendor? Tama? Rowena ibang lista po, Oo, vendor ng siya. gulay. Si Thelma, Vendor ng almusal sa umaga. si Rita, May isang pwesto na nagtitinda siya ng mang inasal sa Concepcion din. so parang vendor rin. Ganun na nga. So lahat, ikaw ba vendor? Hindi po. Hindi ka ba vendor? Dati po kasi ako nagtinda ng isaw-isaw nung bago po ako magkatrabaho. Kaya lang hindi parang ang hirap po kasi gawin. Ang daming trabaho nun. Kaya po dahil nakapag-aral naman po ako, try po akong magtrabaho sa PO. Isip ko kasi, bakit kayo napili na maging incorporator nito? Yun nga po, wala pa po kasi akong idea since At naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay eh. Pakita ho namin yung kay Weng Evangelista. Paki-slide nga. Pakita sa slide. Actually, pinuntahan na kagaya ko ho to kay Weng. Hindi naman ho siguro magmumukhang investor to sa Pogo, no? Na ganyan yung bahay niya. 'Di ba ho? Pinintahan rin ho namin yung bahay ni Rita Iturralde in next. No? Yan. Hindi naman ho tingin ko mukhang magpopogo ho yan. O mag-i-invest sa Pogo. Si Thelma, meron rin ho kaming picture yung kay Thelma, laranan. Yan. 'Di ba ho? So ako naniniwala ako na hindi ho kayo mga investors sa Pogo dahil tingin ko investors sa mga barbecue, no? Banana queue, baka pwede yan. Pero sa yung pagpapatayo ng Pogo, tingin ko hindi ho. At this is where I will now direct my questions to PAGCOR.